Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, "Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang aking kapatid na nagkakasala sa akin? 7 beses po ba?" Sinugot siya ni Jesus, "Hindi 7 beses kundi 70 ulit na 7. Sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na hingan ng ulat ang kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Nang simulan niyang magkwenta, dinalat sa kanya ang isang lingkod na may utang na milyon-milyong piso. Dahil sa siya'y walang maibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, pati ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng kanyang ari-arian upang siya'y makabayad. Lumuhod ang lingkod sa harapan ng hari at nagmakaawa. 'Bigyan pa po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat.' Naawa sa kanya ang hari, kaya't pinatawad siya sa kanyang pagkakautang at pinalaya. Ngunit pagkaalis roon, ay nakita niya ang isa niyang kapwa lingkod na may utang sa kanya na 200 piso. Sinakal niya ito, sabay sabi, "Magbayad ka ng utang mo." Lumuhod ito at nagmakaawa sa kanya. "Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita." Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip ito'y ipinabilanggo niya hanggang sa makabayad. Sumama ang loob ng ibang mga lingkod ng hari sa pangyayaring iyon, kaya't pumunta sila sa hari at nagsumbong. Ipinatawag ng hari ang lingkod na iyon. "Napakasama mo," sabi niya. "Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Naawa ako sa iyo. Hindi ba't dapat ka rin sanang nahabag sa kapwa mo?" At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran ng buo ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi ninyo taos-pusong patatawarin ang inyong kapatid. Pagkatapos niyang ipangaral ang mga bagay na ito, umalis si Jesus sa Galilea at nagtungo sa lupain ng Judea sa kabila ng Ilog Jordan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat kung isa po kayo. Ang ating word of the day ay pagpapatawad. May mga sugat na madaling maghilom. Isang simpleng sorry at muling bumabalik ang dating samahan. Ngunit mayroon ding mga sugat na tila napakalalim. Mga salitang hindi mababawi. Mga pagtataksil na sumira sa tiwala. Mga pagkakataong paulit-ulit tayong nasaktan ng parehong tao. Kaya marahil marami sa atin ang nagtatanong, hanggang kailan ba ako magpapatawad? Hindi ba't may hangganan din ang awa? Hindi ba't may punto na kailangan ko ng sumuko? Ito rin marahil ang nasa isip ni Pedro nang tanungin niya si Jesus, "Panginoon, kung ang kapatid ko'y paulit-ulit na nagkakasala laban sa akin, ilang ulit ko siyang patatawarin? Hanggang 7 ulit ba?" Sa isip ni Pedro, napakalaki na ng 7 ulit. Ngunit ang sagot ni Jesus ay higit na nakakagulat. Hindi 7 ulit kundi 70 ulit na 7. Sa isang pangungusap, binago ni Jesus ang paraan ng ating pag-unawa sa pagpapatawad. Mga kapatid, upang maipaliwanag ang kanyang sagot, ikinuwento ni Jesus ang talinghaga tungkol sa isang hari na nakipagtuos sa kanyang mga alipin. Isa sa kanila ay may napakalaking utang, halagang imposible niyang mabayaran kahit sa buong buhay niya. Ayon sa batas, dapat siyang ipagbili kasama ang kanyang pamilya upang mabayaran ang utang. Ngunit lumuhod ang alipin at nakiusap, "Pagpasensyahan mo ako at babayaran ko ang lahat." Nahabag ang hari. Hindi lamang niya ipinagpaliban ang pagbabayad, lubusan niyang pinatawad ang napakalaking utang. Ngunit paglabas ng alipin, nakatagpo niya ang kapwa niya alipin na may maliit na utang sa kanya. Sa halip na mahabag, sinakal niya ito at ipinakulong hanggang mabayaran ang kanyang utang. At nang mabalitaan ito ng hari, muli niyang ipinatawag ang alipin at sinabi, "Masamang alipin, pinatawad kita sa napakalaking mong utang dahil nakiusap ka sa akin. Hindi ba't dapat ka ring mahabag ng pagkahabag ko sa iyo?"
at ipinagkatiwala siya sa mga tagapagparusa hanggang mabayaran ang lahat ng kanyang utang. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus ang isang seryosong babala. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Ama sa langit kung hindi ninyo patatawarin ng buong puso ang inyong kapatid. At dito natin matatagpuan yung salitang nais iparating sa atin ng ating ebanghelyo, at yan ay ang pagpapatawad. Sana piliin nating mahabag. Itong habag na ito ang nagpapalaya sa ating sarili at sa taong nakasakit. Ang pagpapatawad ay isa sa pinakamahirap na utos ni Kristo. Hindi ito nangangahulugang nakakalimutan natin ang nangyayari. Hindi rin ito nangangahulugang kinukonsinti natin ang mali o hinahayaan nating maulit ang pang-aabuso. Ang tunay na pagpapatawad ay ang kusang pagpapalaya sa ating puso mula sa bigat ng galit, puot at paghihiganti. Ito ay ang pagpiling huwag hayaang ang kasalanan ng iba ang maging bilangguan ng ating sariling puso. Napakaganda ng talinghaga ni Jesus sapagkat ipinakikita nito ang isang katotohanang madalas nating nakakalimutan. Lahat tayo ay may utang sa Diyos. Hindi man ito utang na salapi, ito ay utang ng ating mga kasalanan. Ilang beses na tayong pinatawad ng Diyos, ilang beses na niya tayong binigyan ng panibagong pagkakataon, ilang beses na niya tayong tinanggap kahit paulit-ulit tayo nagkukulang. Kung susukatin ang ating mga pagkakasala laban sa kabanalan ng Diyos, wala tayong kakayahang bayaran ang mga ito. Ngunit sa pamamagitan ni Kristo, pinatawad niya tayo ng lubusan. Kung gayon, paano natin maipagkakait ang awa sa ating kapwa? Hindi ito nangangahulugang madaling gawin ang pagpapatawad. May mga sugat na nangangailangan ng panahon. May mga luha na kailangang umagos bago dumating ang paghilom. Ngunit ang pagpapatawad ay nagsisimula sa isang pasya, isang desisyon na nagsasabing, Panginoon, hindi ko kayang magpatawad na mag-isa. Ngunit sa tulong ng iyong biyaya, pipiliin kong huwag magkimkim ng galit at puot. Maraming tao ang nagdadala ng mabibigat na pasanin, hindi dahil sa kasalukuyang problema, kundi dahil sa mga sugat ng nakaraan. May mga pusong taunang bihag ng galit. May mga pamilyang hindi na nag-uusap, mga magkakapatid na nagkawatak-watak, mga magkaibigang hindi na muling nagkita dahil sa isang tampuhan. Ang pinakamalungkot ay hindi ang pagkakaroon ng sugat. Ang pinakamalungkot ay ang hayaang ang sugat ang magdikta sa ating buong buhay. Kapag hindi tayo nagpapatawad, hindi lamang ang taong nagkasala ang nakakulong. Tayo rin ang nagiging bihag ng ating galit. Kaya nga ang pinakamalaking nakikinabang sa pagpapatawad ay hindi yung mga nagkasala sa atin, kundi tayo mismo na nagpatawad. Kapag naririnig natin ang salitang pagpapatawad, madalas iniisip natin ito'y pabor para sa taong nagkasala. Ngunit hindi. Sa katotohanan, ang unang pinalalaya ng pagpapatawad ay ang ating sariling puso. Ang galit ay parang apoy. Kapag kinimkim natin ito, hindi ang taong kinagagalitan ang unang nasusunog o sumasabog. Tayo mismo. Ang paghihiganti ay parang lason na iniinom natin habang umaasang ang iba ang mamamatay. Ito ang dahilan kung bakit iniutos ni Jesus ang pagpapatawad. Hindi dahil hindi mahalaga ang hustisya, kundi dahil ayaw niyang manatili tayong alipin ng ating sariling sugat. Lasunin ang ating sarili. Hindi po. Ang pagpapatawad ay hindi nagsasabing walang nangyaring mali. Ang sinasabi nito ay hindi ko hahayaang ang maling ginawa sa akin ang sumira sa buong buhay ko. Ganito ang ginawa ni Jesus sa krus. Sa gitna ng kanyang paghihirap, sinabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ang pinakamalaking tagumpay ni Kristo ay hindi lamang ang kanyang muling pagkabuhay. Ito rin ang kanyang walang hanggang pagpapatawad sa atin. Kaya nga ito yung hamon sa ating lahat. Sana piliin natin ang magpatawad araw-araw, maging lifestyle. Kaya ngayong araw na ito, napakahalaga ng salitang pagpapatawad.
yung pagpili nating maging mahabagin tulad ng Diyos. May tao bang matagal mo nang hindi mapatawad? May pangalan bang bumabalik sa tuwing ikaw ay nagdarasal? Marahil hindi ka hinihingi ng Diyos na kalimutan agad ang lahat, ngunit hinihingi niya ang iyong puso. Simulan mong ipagdasal ang taong iyon. Ipagkatiwala mo sa Diyos ang iyong sugat. Hayaan mong siya ang unti-unting maghilom ng iyong puso. Ang pagpapatawad ay hindi isang minsanang gawain. Ito'y isang desisyong inuulit natin araw-araw. It is a lifestyle. Minsan kailangan natin itong piliin ng paulit-ulit hanggang sa tuluyang mawala ang pait sa ating puso. Ngunit sa bawat pagkakataong pinipili nating magpatawad, mas nagiging kawangis tayo ni Kristo. At sa bawat pusong marunong magpatawad, mas nagiging malinaw sa mundo ang mukha ng Diyos na mayamang magmahal at walang sawang magbigay ng panibagong pagkakataon. Magnilay tayo. Tanungin ang sarili, meron bang taong hanggang ngayon ay nahihirapan pa akong patawarin? At paano ako inaanyayahan ni Jesus na maranasan muna ang kanyang awa upang maibahagi ko rin ito sa iba? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, salamat sapagkat pinatawad mo ako sa napakarami kong pagkukulang. Alam mong hindi madaling magpatawad, lalo na kapag malalim ang sugat. Ngunit naniniwala ako na walang pusong hindi kayang pagalingin ang iyong pag-ibig. Palayain mo ako sa galit, sama ng loob at paghihiganti. Bigyan mo ako ng pusong marunong magpatawad tulad ng iyong pagpapatawad sa akin. Naway sa bawat araw ay maging saksi ko at saksi ako ng iyong awa at maging daan ng kapayapaan sa aking pamilya, komunidad at simbahan. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung ang ating Word of the Day ay naging daan upang kayo'y mapalapit sa Diyos, magkaroon ng pag-asa o makatagpo ng inspirasyon sa inyong buhay, inaanyayahan ko po kayong i-like, i-follow at i-subscribe ang ating channel. Huwag din pong kalimutang i-click ang notification bell upang lagi kayong maabisuhan sa bawat bagong pagninilay, katisismo at iba pang nilalaman na makatutulong sa ating pananampalataya. Isang maliit na pakiusap din po, kung maaari, huwag ninyong i-skip ang ating mga advertisements na lumalabas sa mga videos. Ang munting panonood ninyo ng mga ito ay malaking tulong upang maipagpatuloy natin ang ating adhikain ng online evangelization, ang pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mas marami pang tao sa pamamagitan ng makabuluhang digital content. Kung nais pa po ninyong maging kabahagi ng misyong ito, maaari ninyo kaming suportahan sa iba't ibang paraan. Moral na suporta sa pamamagitan ng pag-like, pag-share at pag-komento sa ating mga videos. Espiritual na suporta sa pamamagitan ng inyong mga panalangin upang patuloy tayong gabayan ng Panginoon sa gawaing ito. At kung nais ninyo ring magbigay ng pinansyal na suporta, malaking tulong ito upang mapabuti pa natin ang kalidad ng ating mga kagamitan, produksyon at mga programang naghahatid ng mabuting balita sa mas maraming tao. Sama-sama nating ipalaganap ang liwanag ng salita ng Diyos sa digital na mundo. Muli, maraming salamat po sa inyong pagmamahal, pagtitiwala at patuloy na pakikiisa sa misyong ito. God bless you at magkita-kita po tayo muli sa susunod na episode ng Word of the Day.